Ayun. Okay. Okay, okay. Alright. 1:15 at kainitan mga katsokaran. Isang mapagpalang araw para sa atin lahat. Good afternoon, ladies and gentlemen. Napansin nyo, saan ako lumabas? Galing ako sa babae, sa office. Tayo'y sisingit lang. Hindi pa tayo nanananghalian. Sisingit lang tayo. Total, wala naman po tayo na ginawa na. Kanina ay nag-grooving na tayo. Ngayon ay wala naman. Ihatid ko na sandali si Maddie dahil mainit. Nahihirapan daw siyang mag-commute. So, ihatid natin. Sino ba tayo para tanggihan ang ating pamilya, ang ating anak. Ihatid lang natin siya sa kanyang pupuntahan. Tatanungin natin kung saan. Kaya, let's go! Tama ka, tara, katsukaran, kwentuhan na. Alis na tayo. Bali, kanina parang kala ko aalis din tayo. Pupunta tayo sa convention hall ng City Hall ng Navotas. Dahil ang mga ibang miyembro ng TODA ay makakakuha ng 10 kilos ng bigas, 10 kilo ng bigas. Sinamang pala dahil wala tayo dun sa listahan. Pero yung isang pesa ni Gayle nandun, so siya lang ang nakakuha. Tayo naman hindi. Baka meron pa second batch, sayang din yun, 10 kilos. Nagbaka sakali lang ako, pumunta lang ako doon sa aming president ng TODA. So nagbaka sakaling tingnan yung kung nandun niya yung listahan ng aking pangalan, pero wala. Pero okay lang, kung sa iba naman mapunta, okay lang. Nandito na tayo sa bahay. Tingnan natin dito. Ayan na, si ate Han 7-Eleven. Ito lang. Ayan guys, nasa likod ko na si Maddie, si ate Maddie. Bali, pupunta na kami sa malapit lang pala sa City Hall. Dahil ano gagawin nyo ron? Meeting ng meron silang organization. Si Maddie po kasi nanalo sa election nila. Parang student council na magsalita ka, narating naman kita. Ano sinasabi mo? Ha? Ayan, meron kasi kaming intercom. Bigay lang po sa akin yung intercom nung kasama ko sa trabaho. Kasi nagtanong ako sa kanya kung magkano yung intercom niya. Kasi yung kay Reggie, yung binili natin kay Reggie na full face. Full face ba tawag doon? May intercom. So gusto kong parisa ng intercom para doon sa helmet ni Maddie. Kaya lang yung nabili natin kay Reggie, parang hindi siya compatible sa iba. So pang solo lang. Or kailangan ganun ang bibilin mo rin. Binigyan lang ako. So ikinabit ko doon sa lumang helmet ni Gayle at doon sa helmet ko na lagi kong ginagamit. Kaya ito, pinusot ko. Kaya naririnig ko sa yung boses ni Maddie or kung sino may nakasuot niyan. Bali si Maddie nga pala, ano tawag, organization ba yan? Ha? Ba't ayusin mo nga yung galaw-galawin mo yung mic mo, yung ganito. Sige pa. Ayan, nawawala-wala kayo. Bali parang student council nga, ang kulit ko, nanalo siya bilang secretary. Finance secretary. Yan. Ngayon meron silang meeting about sa halimbawa ano yung mga projects na dapat nilang gawin, kung ano yun nga, mga para sa school. Siyempre ganyan ang organization. Nung unang nalaman namin na si Maddie ay kakandidato bilang konsehal,
Hindi, bilang, yan nga, sa organization na yan, eh, sabi namin, baka kaya mo ba? Siyempre. Tapos ano, baka mapabayaan yung pag-aaral. Eh, kaya naman daw niya. O, sige. Mas maganda rin kasi yung ganyan, siyempre, na katulad ni Madi na medyo mahiyain para kahit pa paano makahalubilo siya ng ibang tao, hindi yung kami lang ang tao tapos ayaw pa ako. Pero alam nyo na kung bakit tayo nagko-content ng ganito. Wala tayong may content. So, magsalta ka o hindi, mag-hello ka, naririnig ka nila. Narinig kaya nila yan? Ay hindi, kasi naka-ano siya, naka sa helmet lang. Ay hindi, ito may mic ako sa ano, itong cordless. Kaya narinig ka nila. Second year ka na ba? Oh, magse-second year. Si Riley ay ano pa? Grade 8 at ano, yung bakasyon. Ayan. Yun nga pala, hindi tayo nakatulong kay paring Jose kasi hindi tayo makaalis. Si Gailey kasi sa this weekend ay aalis naman, pupunta sa seminar niya sa trabaho. So ako may iwan sa bahay tsaka itong dalawang bata, kaya hindi rin ako magpunta sa Campanalig, yun nga, sa Campanalig hindi ako makaalis. At yun nga, meron din ginagawa sa trabaho. Pero kung umaalis naman ako weekend o kaya holiday, ganun, o kaya naka-leave, para sigurado hindi ako makapag-leave kasi nga may ginagawa. Tapos nga itong si Gailey ay aalis. 1:23 na po ng tanghali. Condolence nga rin pala kay Tol Crispy, dahil yung kanyang nanay ay sumakabilang buhay. Malapit sa City Hall yung pupunta natin. Pagbaba mo doon o may doon lang 7-Eleven ng City Hall. Malapit sa City Hall. Oo. Oo. Yung nagdrama kayo. Hindi ba mapapanood pa yon? Ay, ipopost. Sige. Ano? Oo. Yeah, kahapon naman ay hinatid. Sana pala, kinontent ko rin yun. Hinatid ko. Yan na. Sinundo ko naman hinatid at sinundo ko si Gailey sa trabaho. Pagka kasi ganyang walang pasok, hindi siya rin sa may school nag-i-stay or pumunta man sa school, sandali lang, tapos papasok na sa opisina nila dito sa may malapit lang naman, bayan, Malabon. Eh, minsan nagpapahatid at nagpapasundo. Ay, maraming salamat kay Brian. Hindi ako nakapagpasalamat pero ikinuwento ko na siya nagbigay nitong ating intercom. Kasi bumili siya ng bago, mas latest. Yung merong music pairing. Tapos hindi lang isang pwedeng mag-connect. Nasa 4, 6, ngayon. Kaya halimbawa ganyan, si Kuya, pareho kami ng intercom. Nagkakausap kami kahit magkalayo kami. Alam niyo na naman yun, I'm sure, lalo yung mga nakamotor na nanonood sa atin. O, baka may mga gusto pang order ng t-shirt ho. Ipon order po ulit tayo, ipon order.
yung ating pong t-shirt na may umorder, nasa atin pa po yung iba, hindi pa po natin na-deliver. Kasi yung iba sa Kalaka. So, pag napunta na lang po tayo ron, saka natin maiaabot. Ayan, maraming salamat po sa nagpahiram ng puhunan. Thank you po. Araw po ng Biyernes ngayon, kagaya nga po ng nasabi ko sa inyo, tayo po ay sumingit lang ng sandali lang naman daw, wala pang isang oras po ito. Ihatid ko na si Gary, total wala, ay si Maddie, total wala naman tayong ginagawa pa doon. Kapag nga po kakain ako, kumukuha lang ako ng pagkain sa bahay, hindi na ako kumakain sa amin. Doon na lang ako kumakain sa office para hindi sayang yung oras na inaalis ko. Kaya City Hall ng Malabon. Malabon City Hall. Gusto kong pumunta kina paring Jose ay sa Kampanalig. Yun nga, makatulong tsaka makatambay. Ilang weeks na rin tayong hinto sa pagbiyahe dun eh. Alam ko magti 3 weeks na ngayon hindi tayo nakakapunta. So gusto ko na rin pumunta, kaya nga lang merong hindi naayon ang pagkakataon. Ito yung punduhan, bilihan ng mga isda, mga seafoods. Malapit na tayo sa ano ni Mati. Narating mo pa ka, Mati? Ha? Ano? Ang sarap. Hindi ka sumisigaw pag naka-intercom. Sige, hindi napakabingin ulit. Halang. Kwento ako ng kwento, hindi pala naririnig. Simbahan ng San Jose ba to? Hindi ito San Jose. Walang putol to. Ay hindi, puputulin natin pagbaba ni ate. Tapos diretso ulit. Si Oyan. Yan asawa ng kasamahan ko. Naka-duty. Yan! Shout out! Yung assistant ko sa trabaho, asawa ko yun. Malapit na tayo? Ha? Uy, syempre. Wala kasi traffic. Kahapon yung inatid ko, mami mo, napaka-traffic. Ang lalaki ng traffic. Ngayon, mabilis, sabi ni Mati. Mabilis lang pala. Pero matagal matagal mag-aabang. Ha? Kasama 7-Eleven. Ayun nga, liliko tayo. Kasama dyan. Ayan o. Two-way yan eh. Ayan na, City Hall ng Nabotas. Magkano? Oo nga, kala ko nga outtaking ngayon. Sa 80 mag-outtaking sila dahil nga sa mga nanalong officers. Di ba? Officer si Mati. Pag-ano nito, patatakboy kong konsihal dyan. Pagawad muna, pagawad. Dito. Tingnan, tatabi tayo, tatabi. Nandiyan naman mga kasamaan mo. Ha? Ha? O saan ka? Ito sa labas, kunyari naghahanap ka na lang ng ano. Ito ka. Naghahanap ka ng mga
kunyari bibili ka para hindi ka mainitan, doon ka na lang sa loob. Ito yung bigay po ni ano, din mo, bulok ng helmet ni Gailey, pero may intercom pa. Wow, sosyal. Ay, lalagay ka muna sa loob. Teka lang, nak. Alis yan. Lagay ko muna sa box. Nasa uwi na tayo. Sige na. Masok ka na ron. Bayad. Doon ko sa loob. Hindi ko, alis ako. Natid ko lang. Ayun na, ayun na. Tara na, tara na. Nakakababa na si Maddie. Chinik lang natin. At sinigurong nasa loob siya ng 7-Eleven. Maaga eh, ang bilis natin eh. Kala niya, no? Mamaya pa kami makakarating siguro. Kaya yung ibang kaklase niya, wala pa dyan. Meeting sila ng mga, yung organization nila. Magmi-meeting. Tapos, maganda na show. Okay lang ako. Bali, meeting sila sa organization nila sa school kung ano yung mga dapat gawin, mga projects na dapat asikasuhin, finance. Hindi na tayo. Lakas ng gasolina, 200, ganyan lang yung nailagay. 3 bars. Ay, hindi, mahal na gasolina pa. Ito sa San Ildefonso, Paris. Hindi pala, ano, San Ildefonso. Kaya pinilit kong tingnan yung pangalan ko kanina. Kung nandun, yung pangalan ko doon sa listahan ng mga TODA members. Kung nandun, para sakto, siangkas ko si Maddie. Tapos ako naman pumunta sa convention. Kasi dito rin yun. Malapit dito. Para sabay ko na ako ng bigas. Eh wala. Baka second batch. Sana meron pa. Sayang din yun. Init. Tapos dito pa sa, 'di ba? May mga lugar-lugar na rotation yung brownout. Swerte pa kami dahil hindi pa kami nakakaranas ng brownout yung Tanza. Huwag naman po sana. Kaya lang talagang gano'n kung rotation eh. Pero yung ibang lugar dito sa Navotas, nung isang araw pa nawawalan, tapos kahapon, tapos mamaya naka-schedule ulit. Pero sana kami huwag naman pero kung talagang gano'n ano gagawin mo? Parang 3, 4, 5, 6, 7 4 hours na nawawalan. Kaya parusa talaga, napakainit. Lalo sa bahay namin yung ibaba. Kaya minsan ako pag nagluluto, nilalabas ko yung kalan, sa labas ako nagluluto kasi nga masyadong mainit. Tapos mabubuksan mo pa yung pinaka-apoy. Ang liit nung ang liit nung bahay lang namin.
kay Madam Dana Pidelino at saka kay paring Koboy. Hindi ko siya na-shoutout sa fiesta eh. Ganun din kay Bossing Dadan, kay paring Waklo. Hi! Ito na, traffic. Traffic pa. Easy to take you in the stars. Noong isang araw, umambon-ambon. Sandaling-sandali lang, lalo lang piniinit yung panahon. Tapos nung pagkagagabi, medyo lumalakas yung hangin, kaya mas masarap tumambay sa labas. Ito nga pala gusto kong ibalita sa inyo at naway pera usog. Kung naibalita ko na, yung pong bumili po tayo ng pyesa, kasi natanong natin si paring Mike kung ano dapat gawin, kasi nga yung nag-ano pa rin kahit napalitan na ng bola, ng center spring o nung isa pa, eh nagda-dragging pa rin, ang tindi ng dragging. Bumili tayo ng pyesa, mahigit 1,000. Tapos yung labor o yun napapalitan na po natin na ilagay. So far nawala po yung dragging niya. Tapos po yung sinasabing, ewan ko kung naikwento ko na, yung sinasabing namamatay siya, parang naglulunod. So iniisip ko sa gasolina, may nagsabi rin sa gasolina. Eh nung pinagpapagawa ko na, mayroon nag-comment. Nakalimutan ko po sino yung nag-comment. Bali sabi niya, ganun din yung Aerox niya, namamatay dahil pala sa side stand. Napansin ko nga rin yung side stand ko, hindi pagka itataas, ayaw pa rin umandar. So bali binibigla ko yung babang itaas na gano'n, saka palang umaandar. Inisip ko ngayon yun, buti ka mo hindi pa natatanggal tong ano tawag dito, tong tangke. Nung gagawa, tinawagan ko, sabi ko huwag mo munang tanggalin, gawin mo lang yung center side stand, alisin na lang yung yung parang sensor. Sa mga nakamotor at nakakaalam ng mga gano'n, yung sensor pinaalis ko na po. Kasi nga po, ayun nga, so, hanggang ngayon na hindi pa naman siya namamatay ng makina. At wag naman sana. Dahil nga siguro sa gano'n. Tapos papasok sa aircon. Oh, Siniguelas. Diyan po ako piniglihi sa Siniguelas. Authentic Ilocos Empanada. Si paring Mike ka, sabi niya kung malapit lang, malapit lang siya, di siya na lagi bumubundi, kumakalikot nito. Medyo kami kamahalan din kasi magpagawa.
Pero syempre, kailangan mo yun eh. Maintenance yun eh. Maintenance ng sasakyan mo yun. Malaking tulong kasi rin ng ating sasakyan. Syempre, mga ganyan. Ito, pag-atid-atid sa kay Gili, sa mga anak ko. Tapos yung pagpunta-punta natin kung saan-saan. Diba? Mahirap kasing mag-commute na rin. Ang tagal. Hindi ko pala nalagyan ng noise reduction tong ano. Ay, yung parang balahibo. Kaya medyo titignan natin kung maingay itong ating mic. Magpipiesta nga pala rito sa katapusan. St. Peregrina. Dito po ipinanganak si Maddie at si Riley. Ngayon po inalis na nila yung pinaka-clinic nila. Hindi na wala na. Ginawang bahay. Alright, malapit na tayo mga kachokaran. At maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa paghatid kay Maddie. Thank you po sa inyo. Kahit pa paano, ay naku, sana makalagpas tayo. Ayan, makalagpas tayo. Ayan po truck na yan po yung mga pinaglalagyan ng buha ng lupa na itinatambak dun sa Maytanza na ginagawang airport. I mean, bahagi siya ng airport. Abot kasi sa Tansay, yung kumbaga pinaka-runway. Yan. Buti nakasingit-singit tayo na mauna na. Dahil medyo mabagal lalo rito. Ano yan? Ano ang sasakyan?
Papaalam lang ako, tapos diretso na tayo sa office. Sako? Ha? Naglalaba kasi si Gailey ngayon. Araw ng kanyang laba, wala siyang pasok. Pero kanina, pumunta pa siya rin sa pinaka-school, sa kanilang pinaka-pwesto. May kinuha siya, hinatid pa rin sa pinaka-boss nila. Saka ngayon, pinagpapatuloy niya yung paglalaba. Thank you po. Alright. Malapit na tayo sa ating trabaho. Okay. Ayan na, sandali lang tayo ha. Wag mo na lang. Ayun, ganun lang pala. Okay. Magic. It must be magic. Okay. Papalam lang po ta. Eh mga kachokaran, maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya mga kachokaran, nandito na tayo sa ating trabaho sa office dito tayo sa kabila. Nais ko lamang po magpasalamat sa inyong lahat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagtangkilik po sa ating mga vlog. Pasensya na po kayo at simpleng vlog lamang po ang ating pinagsamahan po ngayon. At yun nga, maraming salamat po sa inyong lahat, sa ating mga taga-suporta, sa ating mga OFW, sa ating mga silent viewers at sa lahat po na sumusuport. Mamahal. Mag-ingat po tayo palagi at thank you. Hanggang sa muli natin pagsasama-sama. Tara!